Yun ang dahilan kung bakit umalma nga ako at tuluyang hindi ako pumirma. Kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco. At ngayon na linalabas yung I think about 10 pages, na may mga items na blanco yung amount. Dapat bagsakan ng sisirito yung House. Kasi ang nagpiprint ng enroll bill, House hindi naman Senate Hello! Meron lang tayong panoorin dito sa speech ni Chis Escudero. Comments lang tayo regarding dun sa speech niya. Sinasabi niya na mali daw yung tatang na may blanco doon sa BICAM report ng Congress na doon sa mga siniwalat ni PRRD. Hindi lang naman si PRRD ang siwalat, marami pang iba. So parang pinapalabas niya na wala daw blanco doon sa BICAM report. Which is isa sa mga nagsiwalat ay si Ungab, congressman. So, ito si Chis Escudero, alam niya kaya kung anong nangyayari sa Congress. Parang hindi naman niya tatama na sabihin niyang mali. Kung sila, alam nila kasi isa sa mga congressman ang nagsiwalat. Panoorin natin tong speech niya kung talagang kayo nang humusga kung maniniwala kayo sa sinabi niya. Anong po-question niya sa korte? Anong illegal, anong bawal? Dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, yung General Appropriations Act ba, yung enrolled bill ba, may blanco ba? Hindi tama na mag-akusang may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Hindi daw tama. Kasi nungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release ng National Treasury yun. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng releasean yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Hindi na kailangan i-deklara pang unconstitutional yun, i-consider ang error yun, at hindi pwedeng i-release. Kung gusto nila mag-aksaya ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malaya silang pwedeng gawin yun. Pero hindi panindigan mo yung sinasabi mo, Chis Escudero. Meron lamang kami naiiwan kabilang ang araw na ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 session days, tama ba? Kabilang ito. Sorry, 12 session days, kabilang ito. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days, mas pagtutuon na namin ng pansin ang mga panukalang pagtaas na sana'y mahabol pa namin sa ika-19 na Kongreso na mas mapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang pinututuon na namin ng pansin. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging APRO chairman, alam niya ang patakaran at alam niya ang nga proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagrereklamo kaugnay ito, pero ito ang alam ko. Wala pang dineklarang unconstitutional na Bicameral Conference Committee report. Wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte. Ngayon pa lang mangyayari. Unconstitutional ang isang committee report o Bicameral Conference Committee report. May magdidemanda na. Ang dinedeklarang unconstitutional ay batas. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report, ang kino-question. At kumpleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay nagsusuma. Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya. Unawain daw. Na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Pero yung isiniwalat about BICAM report, magkaiba yun. Kaya ang isa, kung mapapansin din niyo, pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya ngayon, wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, pagka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA. Ang enrolled bill ng GAA. Kung babalik tanawan naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba
kaugnay sa isang panukalang batas ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinirmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod, kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report, ay yung enrolled bill. Mag-react lang tayo ng konti dito sa interview kay Amy Marcos, no? So, according to Amy Marcos, mayroon daw talagang blankong papel dun sa BICAM report ng Congress. Na katunayan nga, nag-privilege speech siya dun sa Senado, sinabi niya lahat doon na ayaw niyang pumirma dahil maraming blanco. So, di ba? So, maaaring totoo nga yung isinuwalat nila ni PRRD, no? Dito naman kay Lucas Bersamin, nagkaroon siya ng conference sa Malacanang at sinabi niya na wala daw silang kinalaman dun sa mga blankong papel dun sa BICAM report kasi ito daw ay nanggagaling sa Congress. So, maaaring totoo nga. So, ito naman si Ping Lacson, nag-react din dun sa nalaman niya na mayroon daw talagang blankong papel dun sa BICAM report, no? Maaaring nangyari daw yan dati nung senador pa siya. So, kung ito may totoo, ito yung nanggagaling na daw sa Congress at saka Senado. Maaaring walang kinalaman dito ang Malacanang. So, tingnan natin kung anong kahinatnan nito kasi may magrereklamo na rin sa Supreme Court eh. Isa na si Ungab ang magpapile yata ng case regarding dito. So, abangan na lang natin kung ano yung mangyayari. So, panoorin natin itong mga interview o mga reaction o comments ni Amy Marcos, ni Lucas Bersamin at saka ni Ping Lacson. Yes. Talaga, yun ang dahilan kung bakit umalma nga ako at tuluyang hindi ako pumirma. Kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Ma'am, niraise niyo po yan dati sa finance panel nung nakita niyo nung una. Nabanggit niyo po ba sa mga kasama niyo? Bakit may mga blanco? Nag-privilege speech nga ako eh. Thank you lang. Andun sa privilege speech ko. Oo. Pinag-usapan ko na nga yan. Akala ko maaayos. Ayun. Is it highly irregular na may mga pinipirmahan na blank? Pero alam mo, dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GAA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GAA mismo na napirmahan. Yung gulat-gulat yung BICAM kung bakit nakalusot na may mga blankong amounts. Ma'am, yung enrolled bill, nakita niyo po ba yung enrolled bill? Oo naman. Wala na po siya. Wala. Kasi syempre nga yung napirmahan na napuno na eh. Nabago po sa NEP o President's Budget na isinabit sa Kongreso, lumitaw na blank items dun sa nabago sa NEP. Wala po ba talagang alam si PBBM, ang ating Pangulo, dun po sa mga sinasabing blank items? Alisin natin sa consciousness ninyo na kami may kinalaman sa mga blank pages na sinasabi ninyo, no? That is why we resented so much yung impression that the President was given a blank check. Wala kaming kinalaman doon sa internal sa Congress yun. And that is why we also respect the boundaries by not commenting kung sino yung to be blamed or not, no? But I'm sure that we did not benefit at all from the blank spaces. The former president was saying about this is a lie. Gusto kong malaman ng taong bayan na wala talaga kaming kinalaman dyan. Tanungin ninyo mga congressmen, mga senators. From Kong Ungab na nagpunta po sa inyo para ipakita yung claim nila na may mga blank items po talaga. Hindi namin kailangan kausapin si Congressman Ungab. Siya ang magpapatunay sa kanyang sinasabi. Kasi wala kaming kinalaman sa kanya. Wala kaming kinalaman sa blanks. That's his invention. If there were really true omissions, let the Congress, the lower house or the upper house explain. Yung
BICAM report na yan na linalabas, yung I think about 10 pages, na may mga items na blanco yung amount. Pero pirmado, how can it be possible to affix your signature on pages na blanco yung alokasyon kung magkano? Yun ang unang-unang anomalya o controversy. Kasi pag pumirma ka ng BICAM report, kasi alam niyo yung BICAM report, subject to ratification, hindi pa final document yun. Correct. Although, pagdating sa plenary ng both houses at ira-ratify, hindi pwedeng amyendahan na yung BICAM report. It is only subject to rejection or ratification. Hindi nangyayari yung eto na yung BICAM report, magkakaroon pa ng debate pa sa, of course, pwede mangyari yun, bago mag-ratify, pwede may tumayo at mag-question. Ang mangyayari doon, i-reconstitute yung BICAM, ibabalik sa BICAM yung report, kung committee report, para pag-aralan muli. Pwede sana nangyari yon dahil kung nakita ng ilang senador at na-question nila sa floor bago magbotohan sa ratification na may mga blanco, valid yung ground para ibalik uli sa BICAM, mag-reconstitute yung BICAM at hindi i-ratify muna. Maski ma-delay yung pagpapasa ng budget at abutin pa ng Enero para magkaroon ng ilang panahon na magkaroon ng reenacted budget, mas mahalaga yon, mas mahalagang makorek yung mga mali kasi hindi pwedeng merong blanco. Noong 2018, natatandaan ko, para sa 2019 budget, meron din ganyan nangyari. Pero iba naman yung, parang deja vu nga ito nung malaman ko tungkol sa mga blanco. Kasi ang nangyari noon, nag-ratify kami, nag-ratify yung House sa ilalim ng ni Speaker GMA pa ito noon. Napansin namin ng mga staff ko, teka muna, parang magkaiba yung na-ratify namin sa Senado, na yung ganun din ang na-ratify na para faithful reproduction yan ng BICAM report, yung enrolled bill. Pero nang nakita namin yung enrolled bill, bago na pirmahan ni Senate President Soto, nakita namin na teka muna, magkaiba yata ito. Merong para namamasyal na 75 billion pesos worth of different projects na nasama sa enrolled bill na hindi kasama sa ratified version o ratified BICAM report. So pinwestiyon namin ito. Pinagbigay alam namin kaagad sa Malacanang. And si Pangulong Duterte through ES Bingbong Medialdea, kinausap namin, nag-usap-usap muna kami. Ang maganda noon, nagkakausap kami ng majority sa minority. Nagpulong kami noon, Senate President Soto, Senator Drilon ng minority bloc. Si Senator Loren Legarda, siya yung Finance Committee Chairperson. Tapos si Senator Gringo Honasan. So, kinusulta namin kasi walang lawyer sa amin. Kinusulta namin si Senator Frank. Ano magandang gawin ni Espirito? Kasi baka masisi naman siya kapag hindi niya pinirmahan yung enrolled bill, madi-delay yung budget kasi Disyembre na yon. Maganda yung sinuggest ni Senator Drilon na parang i-annotate para bang i-qualify yung pagpirma. At yung ganun nga ginawa ni Senate President Tito Sen, na sinasabi niya doon sa pinirma niya, ang pinipirmahan ko lamang yung nakapaloob doon sa aming niratify na BICAM report. Hindi ko pinipirmahan yung enrolled bill mismo. Parang kinwalify niya. So, anong nangyari? Masusing tiningnan uli ng Malacanang noon at nakakita pa sila ng additional pa mga 20 billion. Wow. So yun ang pinakamalaking dito message na ginawa ng Pangulo na umabot ng 95.3 billion pesos. Galing kasi yun sa Sana kung may nakakita rin senador na iba yung enrolled bill, assuming assuming. kasi maraming possibilities dito, hindi pa maliwanag Yung bang mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Kung yung mga blanco sa BICAM report doon sa Senate version na siya ring, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito noong pinrint yung enrolled bill, dapat bagsakan ng sisirito yung House. Kasi ang nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman Senate Kasi kaya nga nangyari nun, iniba nila yung enrolled bill doon sa ratified na BICAM report. So kung gano'n na nangyari, ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Well, may part din ng Senate kasi bakit hindi nyo pinoint out? Teka muna, may mga blanco ito. O kaya, yung BICAM report na na-ratify natin, na iba sa enrolled bill. Ang isang
Isa pang problema na mas siguro, mas malaking controversy, kung as is, may mga blanco, I think most of the mga blank na appropriations nasa DA Department of Agriculture. Meron sa NF, meron sa PCA, meron sa Fisheries, Office of the Secretary. May mga ganon, ano? Nakita ko mismo kasi napadala na ko ng kopya. And at least 14 senators ang nakapirma doon sa BICAM report na may mga blanco.